Yan. So, good morning everyone. I hope I hope lahat kayo is okay today since maulan and sana stable ang inyong internet. Yan. Yan. So, I am Teacher Drea, your teacher for today in Earth Science. So, welcome grade 11 STEM. So now, before we begin in our uh, in our class, let's begin with the prayer. And so may I ask Nicole to lead the prayer for today's session? Let us feel the presence of the Lord. Heavenly Father, we thank you for this new day and the opportunity to learn. Open our minds to understand, our hearts to appreciate, and our hands to know and our hands to work diligently. Guide us through every lesson and help us honor you in all we do. Amen. Yan, so thank you, Nicole, for leading our prayer. Next is our checking of attendance. So instead of saying present, ang sasabihin nyo ay ang inyong birthstone depend on your birth month. So may I call Eric Pastrana. Nandito ba si Eric? Wala pa si Eric. May I call Christian Buhisan? Citrin. Ano po ulit? Pwede pong pakilakasan? Citrin. Ah, nandyan ba si Charles Daniel Todio? Nandyan ba si Charles? Mukhang wala pa si Charles, no? Si Christine Samurai? Nandyan ba si Christine? Tanzanite. Yes, again. Tanzanite po. Nandyan ba si Tristan Frias? Tama ba, Frias? Prias po. Fria, sorry. Same po kay Christine, Tanzanite po. Nandyan ba si Deborah Red? Sapphire. 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 Si Irish Maranyo? Nandyan na ba si Irish Maranyo? Good morning, good afternoon po. Nandito po. Sa akin naman po, Topaz po. Thank you. Ayan, nandyan si Nicole Gura. Ang teacher, my birthstone po is aquamarine. May hindi ba ako natawag class? Or si Maria Cristina Aviso. Ayan, sorry, nakaligtaan ni teacher. Gomet po. Okay. So, ayan, since mukha namang may ilang absent pero mas lamang pa rin ang mga present today. Yan. Para sa ating classroom rules, yan. Maaari bang pakibasa Christina Abiso. A is for engage actively. A, ask questions when needed. R, respect everyone. T, turn on your camera or mic when needed. And H, honor class responsibilities.
Yan. So, since maulan today, no, kahit ina-encourage ko pa rin kayo na mag-open cam. Pero if hindi kaya ng signal, pwedeng naka-turn off. Pero once na tinawag na kayo ni teacher, required na mag-open mic and mag-recite. Yeah. Ayan. For our objective, can you read the objective 1 and 2? Tristan Frias. Ay, Frias. Frias. For our objectives, number one is classify the three basic types of rocks. Next is demonstrate critical thinking in difficult tasks and differentiate rocks into igneous, sedimentary, and metamorphic and how they form. Yan. Thank you for reading, Tristan. Yan. So, sino ba sa inyo ang nakapanood na ng palabas sa Channel 7 na Encantadia? Alam ko lahat kayo familiar doon. Pwede bang makatanggap ng heart react? So, ngayon, ang ating activity ay may pinamagatang yan, The Enchanted Rocks of the Sangres. Can you read um, the direction? Yes, Nicole. Okay. The Sangres have lost their powerful rocks, and they need your help to identify them. Each rock holds unique abilities that protect the realm. Can you solve the riddles and find the right rock? Yan. So, ang gagawin nyo is may riddles na ipapakita si teacher. And, yan. May riddles na ipapakita si teacher and yung riddles na yon is may problem and itutugma nyo yung rocks doon sa tinutukoy ng riddles. Nagigets ba? Yes. Yeah. Nagigets ba, class? Yes po. So, yeah. Thank you. So for our riddle number 1, and can you read the riddle number 1, Christian Buhisan? More from the depths where the heat is high, I glow with flames as I touch the sky. Solid and strong from lava I came. Tell me now what is my name. So, ayan, based sa riddles, anong rocks kaya ang tinutukoy? Ayan, alin kaya dyan yung tinutukoy ng riddle number 1? Any guess? Yes, Deborah, may gusto bang sabihin? Sorry po, napindot po, teacher. Okay. Yes, Christian, ano ang sagot? I think itong red gem or red rock. Yan, tignan natin kung tama, no? Yan. So, ang tinutukoy ng riddle number 1 is ang brilyante ng apoy. So, for our riddle number 2, yan. Can you read the riddle number 2? May gusto bang mag-volunteer or magtatawag ulit si teacher? Si Mark Edsel. Yan ba si Mark Edsel?
Hello po, nandito po ako. I Yan. think, Hindi, read mo na ang read mo na ang, basahin mo na ang riddle number 2. sige po. In rivers and lakes, I settle and stay. Layer by layer, formed every day. Soft yet storied, with secrets to tell, what rock am I? I think brilyante ng lupa po. Yan. Let's see kung tama ang iyong sagot. Kung brilyante ba ng lupa. Yes, tama. Ano kaya yung naging clue kung bakit brilyante ng lupa yung naging sagot mo? May ano yung naging clue dito sa riddles? Doon po sa layer by layer, Doon ka formed every nakakuha day ng po. ah, so doon ka nakakuha ng clue no sa layer by layer. Tapos doon sa I settle and stay. Yan. And for our last riddle, can someone read? Si Christina Aviso kaya? With heat and pressure, I transform anew, changing my form yet staying true. Once I was different, now I am strong. Which rock am I? Yan. So, obvious naman, no? Ang natirang rock ay, ano kaya sa tingin nyo yung rock na to? Saan siya nanggaling? Diyan pa ba si Christine? Kulay yellow po na rock teacher. Di ko po kasi alam kung anong tawag dyan. Okay. So, yung yellow na rock. Yan. So, ayan yung brilyante ng tubig. So, it came from the water. So, may tanong si teacher. So, nasagot, so, paano nyo na tukoy or na-distinguish yung bawat rock? Diba may binigay si teacher na riddles? May nakita ba yung clue doon sa riddles? Or dito sa picture na pinakita ni teacher kung saan nakapwesto yung bawat rock dito sa map? Yes, Christian? Yes po, teacher. Meron po kasi mga context clues dun po sa riddles. Tapos nagmamatch din po siya dun sa placement ng bawat gems din. Yan, so very good, no? Na-observe ni Christian yon na yung placement ng rock is nakalagay doon sa, like, yung sa brilyante ng apoy, naka-place siya doon sa may volcano sa lava part. And yung itong brilyante ng lupa is dito sa may parang forest or mabundok na part. And yung brilyante naman ng tubig is naka-place doon sa may river. Yan, so yan. So for our next activity, may isi-share screen si teacher.
Yes, Sheldon. 30, 30 minutes, teacher. Ayan, nakikita na ba yung screen ni teacher? So, dito sa next activity natin, ang gagawin natin is um, so for this activity, I have a set of cards with different track on them. And you will take a turn or if i-flip niyo yung card, pipili kayo ng number. And kailangan mahanap niyo yung kaparehas na picture sa bawat number. So, nagigets ba class or yan. Ayan, nagigets ba class? Yan, so, mag-start na si teacher. Yan, can someone volunteer na pumili ng dalawang number and if tama yung pinili niya, if magkatugma yung dalawang pinili niya, then explain kung ano yung pinapakita ng picture. Gets ba? Yan. So, may gusto bang mag-volunteer? Sige, si Christina. Teacher, yung 1 and 5 po. Try lang. Number 1 and number 5. Yan. So, ano kaya yung pinapakita ng picture? Parang maliliit po na bato. Parang sand na po siya. Parang sun siya, no? Next, si Christian. 4 and 3 naman po, teacher. 4 and 2. Ayan, mabilisan lang siya. Ano kaya yung inaano ng picture? Pinapakita ng picture. Parang solid rock po siya, teacher, na pure white. Hindi ko lang, sir, hindi ko lang po alam kung anong tawag. Mhm. So, for the last two cards, sinong gusto mag-volunteer? Yung gabi, ice cream. Ngayon, donut na naman. Kasi wakal kayo sa matamis. Iwan ko, kanino ba yan? Kakabili lang ba? Yung bumili. Sino mo Kanina. Baka marami. Yan, sino ang gustong mag-volunteer? Si Nicole kaya? Diyan ba si Nicole? Try lang po.
Sige po. Sige. Na last two na to. Okay po. Yan. So, ano kaya yung pinapakita ng picture dyan? Nakuha Sa ba yung nakikita, picture? Apo, teacher. Sa nakikita ko po, rock siya, teacher. Wait lang class. Answer lang si teacher saglit. Yan. Yan. Nakikita ba ang screen? Yes po, teacher. So, ito yung kaninang cards na pinag-pair ko sa inyo. And, familiar, dito sa tatlong rocks, familiar ba kayo or nakikita nyo ba to sa surroundings nyo? Yes, Christina. Yung ano po, teacher, yung isa parang sand po siya. Madalas po siya makita sa beach, sa tabi ng shore po. Yun po. Tapos yung isang black po, parang common po siya sa mga labas ng bahay, yung mga bato po. Yung puti po, hindi ko pa po siya masyadong napapansin po. Yes, so, kumbaga, familiar na, kumbaga dito sa rock na parang sand, yung tinutukoy mo, and dito yung sa white rock, medyo familiar ka na since nakikita mo siya sa mga beach, and yung isa naman is dun sa gilid ng bahay. So, these are some common rocks na and so yung sinabi kanina ni Christina, no, yung na-observe niya, is yung iba dito is nakikita niya lang dun sa surrounding niya. And yan, so nakamute pala si teacher. So, may napansin ba kayo dito sa rocks? Ano yung mga na-observe nyo dito sa rocks? May pagkakaiba ba sila? Pagkakatulad? May napansin ba kayong pagkakaiba nila or pagkakatulad? Yes, Nicole. Teacher, napansin ko po yung sa texture po ng rocks. May mga soft and meron din pong rough.
Ano, may soft and rough, no? Bukod doon, ano pa kaya? May gusto pa kayang um, magbigay ng observation nila dito sa tatlong rocks? Sa color ba? May difference ba sa color, sa size? Yes, si Christine. Mukhang paulit-ulit na lang yung nagre-recite niya yun, no? So, later on, tatawagin naman ni teacher yung iba. So, sige, Siguro po, Christine, ha? may pagkakaiba po sila sa texture po, tsaka size, ganun po. Sorry, di nakuha ni teacher yung pangalawang sinabi. Ano yung pangalawa? Texture po, tapos size po. Yung sa size. So, dito yung sa size na yung sa sand. Uh, pino siya compare dito sa dalawang rock. So, meron din sa colors na may pagkakaiba rin sila sa colors. Uh, Etong rock na to is medyo dark and yung texture niya is, yun, tama kayo, rough. And ito naman is light and yung texture niya is medyo makinis. And yung ito naman is, ayun, sabi niyo nga kanina, yung sa size, pino siya and maliliit. Sorry for interruption, no? Ayan, so, sa pag-observe nyo, sa pagbibigay nyo ng characteristic ng rocks, ano ba yung sa pag-observe, anong skills kaya yung kinakailangan para mabigyan ng characteristic itong rocks? Yes, Nicole? Teacher, sa pag-observe po, ginagamit po natin yung critical thinking skills natin para malaman natin kung ano po yung differences and similarities po ng rocks. Yun, so gumagamit tayo ng critical thinking skills, no? So, kayo ba as a student, sa paanong way nyo ginagamit yung critical thinking skills na meron kayo? Anyone? Si Tristan. Nandiyan pa ba si Tristan? Pwede mo pa ulit ng tanong, teacher? Yan. So, ang sabi kanina ni Nicole, sa pagbibigay yun ng characteristic nitong tatlong rocks, ang ginamit yung skills based sa pag-observe nyo is critical thinking. So, kayo as a student, sa paanong paraan nyo kaya ginagamit yung critical thinking skills na meron kayo sa pang-araw-araw? Sa bilang estudyante po kasi, tawag doon, ginagamit po namin yung critical thinking skills namin to assess po lahat ng mga bagay na nakapaligid po, especially sa classroom and also sa mga lesson po na tinatalakay for us to dig deeper para po sa topic or sa mga lessons na inaaral po namin para mas lalo po namin siyang mag-grasp. So, not only po na ina-absorb lang po namin yung material, pero ina-analyze din po namin yun in our own ways para mas madali po namin maituro sa mga kasama rin namin na estudyanteng pwedeng nababagalan dun sa pag-intindi ng lesson. So, mahalaga po na ginagamit namin yung critical thinking skills namin for us to know na hindi lang po kami absorb but pinifilter din po namin kung ano po yung mga information na kailangan. Yeah, so,
agree ako sa sinabi ni Tristan, no, na ang bilang student or ako bilang teacher, ginagamit ko rin yung critical thinking skills to assess yung mga bagay. For example, pag every time na nagre-recite kayo, hindi lang basta-basta nakikinig si teacher, no? Ina-assess ko rin yun kasi sa mga may tendency sa mga sinasabi nyo is natututo rin si teacher doon. So, yeah. And so, for a while lang na i-share lang ni teacher yung screen. Yeah, Sheldon. You only have 11 minutes, teacher. So, nakikita na ba yung nasa screen? Nakikita na ba yung nasa Yes po, screen, class? teacher. So, ayan. Based dito sa model, based sa observation nyo dito ngayon sa pinapresent ni teacher, nagkakaroon na ba kayo ng idea kung ano yung pag-aaralan natin today? Yes, Nicole? Para po sa akin, about po sa rock cycle. About sa rock cycle. So, tignan natin kung tama yung observation ni Nicole na wasted. Alisin lang ni teacher yung audio niya, may nagba-background noise.
Yan, sorry sa technical difficulties. Yan, so tama si Nicole, no? Ang topic natin for today is to classify rocks into igneous, metamorphic, and sedimentary through rock cycle. And first, let's proceed to the magma. And can anyone read the definition of the magma? May I call ayan. Another hand pa ba? Si Christine Samurai kaya? Samurai. Babasahin lang yung definition. Hello po, Okay. teacher. Pwede po pa ulit. Naglalag po kasi ako. Okay. So, babasahin lang itong definition ng magma. The rock is now called magma. Magma is a liquid, or also known as liquid rock, is typically around 1,000 degrees Celsius. Ayan. So, yeah. So, magma is a melted rock now that came from the inside the volcano. But when the magma cool downs below the ground, it calls. Can someone read? Okay, si teacher na lang. Yan. So when the magma cool downs inside the volcano, it calls intrusive rock, igneous rock. So when yan, so example ng intrusive igneous rock is granite and diorite. Yan, so pag nag-cool down daw yung magma inside the volcano, dito na po-form itong ang granite and diorite. But when magma But when the volcano erupts and lumabas na yung lava, the rock form is called intrusive igneous rocks. So when the magma cools and crystallizes above the surface, intrusive igneous rocks such as basalt and obsidian will form. So ang kaibahan nila, no, ang intrusive rocks nabubuo siya inside the volcano, while yung intrusive rocks naman is when the volcano erupts, doon na form yung mga lumalabas na lava, ayun, pag nag-cool down yon, ayun yung nagiging intrusive rocks. So clear ba, class? Alam na ang pinagkaiba ng intrusive and extrusive igneous rocks? Ayan. So, thank you sa reaction. So, the second types of rocks is we call, pag yung rocks is na-expose na sa rain or ice, any climate na nararanasan natin, dito naman na-form yung sedimentary rocks. Ayan. So, the sediments are transported by the wind, river or glaciers and are usually deposited into lakes or in the ocean. At yung kaninang example ni teacher, no, yung
napansin nyo kanina yung sand rocks na nasa kamay. So, ayun yung example ng sediments or sedimentary rocks. Ayan. So, ayan. Sediments settle and can become sedimentary rocks. Kagaya yung sabi ni teacher kanina, yung kagaya yung sabi ni teacher kanina, no, yung sa sediments, pag ayun ay nagsettle na and nag-compact sila, doon na na-form yung sedimentary rocks. And often over the course of million years, three quarters of the dry three quarters of the dry land on the earth is covered by sedimentary rocks. So, ito yung and may 3D si teacher no that 75% pala ng earth land surface natin is covered by the sedimentary rocks. Ito yung mga inaapak-apakan na parang nilalakaran natin sa earth. Ayun. That's what we call sedimentary rocks. So, gets po ba? Nagagets ba, class? Ayan, thank you. Active si Christian, no? Thank you for that. And si, isang nag-heart. And so, next is yeah. When the, pag nag-increase naman yung temperature na and nagkaroon na ng pressure yung sedimentary rocks, dito naman na-form yung metamorphic rocks. So metamorphic rocks is a geologic process such as folding and faulting. And it can increase heat and pressure and cause rocks to undergo physical and chemical changes. So dito, pag nakakaranas pala ng heat and pressure yung rocks, nag-iiba yung ah, nag-iiba yung nag-iiba yung physical appearance nito and nagkakaroon din ng chemical changes. And also rocks created this way are called metamorphic. Ayan. Ayun. So, example ng metamorphic rock is yung kaninang example ni teacher na marbles, yung color white na rock kanina. And ang marbles naman is formed from limestone. And yung another one is yung slate. And yung slate naman is formed by the shale. So, ang metamorphic rock, ito yung may tinatawag tayong metamorphism process. Tama, metamorphism process kung saan yung rock is nag-change ng form or ng formation. So, nagigets ba? Nagigets ba, class? Or masyadong mabilis si teacher? Yan, thank you, Nicole. Thank you, Christian. Time's up, teacher. Ayun, hello everyone. Kindly open your cams, even the evaluators and participants for the photo opportunity. Thank you. Naka-open na po ba ng cam lahat? Base po kasi sa akin, marami pa pong hindi pa po naka-open ng cam. If kaya pong mag-open ng cam, please open po yung cam. Pero if hindi po kaya, okay lang din po. Wait lang po. Yan. Even the evaluators po, please open your cam. Salamat. Ang naka-open po ng cam sa akin ay si Teacher Andrea, si Nicole, si Joanna, si Christian, si Christine, and si Devora. If naka-open po kayo ng cam, update po kayo makita sa screen ko. Okay lang po ba mag-raise hand po kayo? Thank you po. Okay, parang wala naman na po ata. Start na po ako. 1, 2, 3. Smile.
Yan. Wait lang po. Saglit lang po. Okay, another one po. One, two, three, smile. Ayan. Thank you po. Thank you everyone. For the participants, you may leave the meeting na po. And for the evaluators, stay po sa ating Zoom meeting for post-conference. Thank you. Thank you so much everyone. Ayan. From Bio and Chem, may tama. Bio and Chem major na evaluator ko. Sino po ang gustong mag-start na mag-evaluate? Yes, Ella, go Hello, ahead. so start na lang po ako. Rinig po ba? Rinig Yes po ba? po. Rinig naman po. So, i-point out ko lang po yung mga good points kasi sa akin, okay sa akin yung paggamit mo ng Reacts, tapos yung pag-utilize mo sa technology, like yung mga apps na nagamit mo. Although may mga issues lang, tapos areas of improvement, kasi yung sa objectives, nung nabasa ko yung LP, hindi clear yung psychomotor and affective niya. Kasi mostly cognitive siya for me. Tapos yung sa pag-enforce ng positive reinforcement, yung ano kasi, nakita ko na yung sa pagtango, I think hindi ano siya, hindi mapakita if tama or mali yung nasabi mo sa estudyante. Kasi isa yun sa pinapa-avoid sa amin ng mga props namin. Tapos yung sa illicit part, yung brilyante ng lupa, yet yung ginamit kasi doon is yung sa tubig, brilyante ng tubig. Yung kay ano, part ni Alena ata yun. Tapos, kapag magko-call sa other students, if hindi kaya sagutin ng isa, kasi ang dami ring students na parang hindi nakapagsagot, ang pinaka-active lang doon is si Buhisan and si Nicole. Tapos yung sa, pagsagot ni Buhisan, doon sa Solid Rocks, kasi sabi niya hindi niya raw alam kasi basta may na part siya na nasabi na yung rock daw is solid. So, parang feeling ko, need niya ng further explanation doon. Yung mas kailangan mo pang i-ask kay Buhisan yung part na yon. Yun nga, yung ano kasi kanina, nagtatawag ka rin, tapos walang sumasagot. Try mo mag-call ng other students for that. Tapos yung sa engage na part, for me kasi, yung engage mo is napakahaba, kaya hindi ka pumasok sa explain. Yung engage kasi namin, dapat nasa 5 minutes lang yung ano niya, yung haba. Kasi para lang yun makakuha ka ng atensyon ng estudyante mo. Yung engage doon, feeling ko mas pwede mo siyang ilagay sa elaborate. Kasi maganda naman din talaga siya. Or di kaya yung illicit. Tapos, yung sa nasabi ng, wait lang, si Nicole ata yung nagsabi, yung sa rock na soft, feeling ko dapat inano mo pa yun. Trinay mo i-clarify sa kanya yung mga pictures na nakalagay doon. Kasi, base sa example, walang soft na rock doon. So, hindi siya maganda kasi yung sa wrong informations. Dapat, sinabi na grainy yung rock na nasabi niya ganun. Parang ibang characteristics dapat yung nalinang mo doon sa estudyante. For me, yun lang naman. Pero, you did a good job naman din. Thank you. So, Sino po ang next? Mr. Mark Edsel? Yes. So, ako naman po. Yan muna, start din po ako sa good comments muna. So, good po yung simulation. Maganda siyang ma-utilize dahil sa mas madali mo matuturo yung lesson sa mga students mo as well as yung pag
tawag dito, pag bibigay ng chance sa kanila na magsagot and yun, mag-react sa mga dun sa mga stages ng lesson. Pero doon naman po sa ay may tanong po muna ako dun sa nakita ko po kasi dito sa inyong lesson plan yung tawag dito. Yung values to be integrated po, yung critical thinking is provided po ba yun ng professor po or Yes po, provided po ng provided naman po. So, no comment na po ako doon. And doon naman po, start po muna tayo dun sa illicit. Hindi po pa pwedeng baguhin yung sa illicit part kasi engaging siya and nagtatanong naman kaso mostly yung illicit po kasi yung tour po sa amin is prior lesson. So, hindi po ba mas better kung like ibang lesson na like in the previous grade niya siya yung about yung illicit nyo kaysa dun sa Sangre lang kasi hindi naman po lahat familiar dun sa show kagaya naman po yung isang student na hindi niya naman alam po yung tawag dun sa Brillante or yung bato. So, I think mas better po kung paano ba? Kung about sa illicit na for sure natutunan na nila in the previous lesson po. And doon naman po sa engage, yung I think po isa sa naging problem din sa ay hindi, sa illicit din, isa naging problem kung bakit hindi ka po nakaabot dun sa explain part is yung pagbibigay nyo ng matagal na time sa mga students na kailangan pa nila magsagot tapos hinihintay nyo pa po muna yung pagsagot nila kaysa like pwede naman po sabihin na heart react na lang kung nagets ba or like react na lang kaysa hintayin niya po sabihin nila na nagets ba okay po teacher mga ganun po. So I think po talaga yung naging problem is yung time. Pero maliban naman po doon, hindi ko po kasi naabutan yung mga susunod na sa explain and elaborate. So wala po akong ma-comment doon. Pero other than that, good po yung bibigay niyo po ng pag-aalaw niyo sa students na chance na ma-explain po yung sagot nila. Yun lang po. Yan, so we'll noted po that na especially po sa illicit kasi medyo sa illicit part medyo nag-aalanganin nga po ako maglagay doon ng activities since dapat yung past lesson na nila yung nakalagay. So yan, thank you po. Yes po. Thank you. Next po is si Mr. Mangahis. Hello, good afternoon. So, yung yung comment ko lang since nasabi na nalang sa illicit and sa engage part. Yung pinaka-comment ko is yung sa first part mo, yung pag-greet mo sa mga students, okay naman, clear naman siya. And then yung sa prayer part kasi hindi kami pinapa-input ng text or any prayer na galing sa internet or sarili mong prayer kasi kailangan may consider na may mga students ka na iba-iba yung religion. So, let them, pray on their own na lang. Then, tapos, okay din naman yung pag nagbibigay ka ng question, binibigyan mo sila ng time, but dapat hindi matagal yung time na binibigay mo sa kanila. Pwede kang mag-set ng timer for 1 minute or for 30 seconds para ma-maximize mo yung time mo during your teaching. And then, okay naman yung pag-distinguish mo sa mga questions and napoprovide mo naman ng maayos sa kanila. But dapat kapag may mga mali kang naririnig na sagot sa mga students mo, tapos nagbibigay ka ng tamang sagot, yung tamang sagot mo, nagbibigay ka ng definition doon. Ayun, sa mga words, sa mga keyword, para mas maintindihan nila. And elaborate mo lang yan. And then okay naman, na-elaborate mo naman siya. Tapos, okay din uh, na check mo yung understanding ng students but kailangan mo ay maximize yung time mo. Tapos yung mga kailangan mo naman i-avoid, dapat i-avoid mo yung dead air during your teaching kasi nga essential yung time natin. And then um, avoid your students na can you read this part or ganyan-ganyan. Dapat sinasabi mo sa kanila kindly read kasi since yung tinuturuan mo grade 11, kaya naman na nila talaga magbasa. So sabihin mo na lang kindly read. And since nagtuturo ka ng kunwari, ayan, sa science, nagtuturo ka ng science, dapat i-avoid mo masyado mag-speak ng Tagalog. Pero okay naman yun. But
kailangan mag-speak ka ng English kasi yung science, kailangan ng higher thinking. So, English dapat. Then, ayun lang naman sa comment ko. So, ayun, thank you po. Si Teacher Joanna naman po, fourth year from Value Said. Pwede po pa-open po ng camera. Thank you po. Hello. Okay, wait lang. Ayan. Good afternoon. Naririnig ako? Ayan, sige, bago ako Yes, mag-start, gusto ko i-ask sa'yo if, confident ka ba na ituro yung subject and yung topic na napunta sa'yo? no, ano po, actually po, face-to-face po talaga ako. So, Mm. nung face-to-face po, ready po ako. Tapos hanggang, yun nga po, sa schedule conflict po online, medyo, ayun po, may changes po sa integration Okay. ng mga activity. So, ayun po, medyo na-lost na rin po. Okay. Kasi syempre, makikita yung readiness ni teacher dun sa topic. Na makikita yun dun sa pagtuturo niya. Ayun. Pero first, I want to congratulate you sa demonstration teaching mo. And start siguro tayo sa continue. Siguro continue ko, yung paggamit ng classroom rules na Earth. Kasi parang binigyan mo, parang connected siya sa kung ano yung magiging topic mo. Nagtatanong ka sa student mo kung clear ba yung instruction. Lagi ka nagtatanong, pero ang downside naman ito, kasi hindi active yung mga students mo 'di ba? Hindi sila nagsasalita. Siguro agree ako doon sa sinabi ng ating mga other evaluators na pwede mong i-utilize yung nandito sa loob ng Zoom na, o sige kung naiintindihan nga ako kung clear yung instruction ko, pakipindot nga ng heart button, ganun, para hindi ka rin nagsa-stop kasi walang walang sumasagot, 'di ba? Para din hindi sa'yo, hindi abala sa'yo na, ala, walang nagsasagot. Kasi, mafe-feel mo yun na walang sumasagot sa akin. Pero pag inutusan mo naman yung mga yan, napakipindot nga ng heart button kung naiintindihan yung instruction ko, yung question ko, ganun. Sunod, for me kasi, good yung mga activity mo. Ang creative, ganyan. Pero ayun nga, may downside kasi tumagal. Ganon. Ang tagal nung kinain nung activity mo. Lalo na nung nandun ka sa illicit part, yung sa brilyante-brilyante. Parang nandun pa lang tayo, 15 minutes na ata yung nagamit mong time. Tapos, gusto kong i-commend yung maganda mong mga IMs dun sa activity. Ang ganda and creative kung paano mo ginawa yung mga IMs mo. Tapos, kinall out mo yung student mo na naka-open mic, which is also good kasi malalaman nila na ay attentive si teacher sa nangyayari sa loob ng online classroom namin. Tapos, eto, nakalagay kasi dito, naglagay ako sa continue ng calling all students and giving all of them a chance to answer. Kasi nung nandun ka sa illicit, sige tawagan nga natin si ganito. Parang lahat, tinry mo tawagin. Pero nilipat ko siya sa avoid kasi nung nandoon ka na sa may second activity mo, wala ka nang tinatawag. Hinahayaan mo na talaga sila kung hala, bahala na kung magsasagot ng mga to. Ganyan na, nagpatagal lalo dun sa naging activity mo, ganon. Tapos, ayun, syempre na elicit mo naman yung value mo, critical thinking. Pero meron lang akong siguro suggestion dun sa LP mo. Kasi, nung sinabi ni Teacher Princess ba siya? Si Teacher Princess, yun dun nga sa may objectives. Dun ako magpo-focus sa may effective kasi nandito yung sa values. Yung demonstrate critical thinking in difficult tasks. Siguro, ano, kasi tinuro to sa amin ni Ma'am Marte, hindi siguro right term yung demonstrate. Siguro kasi nung nag-values integ din ako, science din yung napunta sa akin. Heat transfer naman yung topic ko. So, ang sinabi sa akin ni Prof nun, pwede mong gamitin, develop the ability to think critically in making ganyan-ganyan para mas value-laden yung affective objectives mo. Ayun. Punta naman tayo sa avoid part. Using po kapag nakikipag-usap sa student. Avoid yun kasi kailangan mong i-build yung authority mo sa student. Dapat, kasi parang nung kay Christian nata yung sabi mo, ano nga po ulit yun? Pakiulit po. Ganon. Dapat, kahit teaching demonstration to, ipakita mo na
may authority ka sa kanila, ganun. Tapos, ayun, tumagal nga sa activity. Nagsa-stop ka if nagigets ba ng class. Ganun nga, yung sinabi ko kanina. You can utilize naman. O, paki-type ng one kung nagigets nyo. Paki-type ng ganito kung ganyan. Tapos, ayun, sa questioning, siguro, um, mas gawin mo siyang malinaw. Kasi parang may time na nagtanong si Tristan ba yun na, ano nga po ulit yung question, teacher, ganyan. Kasi medyo may part na hindi nagiging malinaw yung tanong, kaya nahihirapan sila students na i-grasp yung questions natin. Ayun, and, ayun, i-prepare mo yung lahat ng IMs beforehand. Kasi nagtagal din tayo for a while class, mag-share ako ng screen kasi may share ako na bago. Siguro i-ready mo na talaga lahat kasi naubos yung oras natin um, doon sa pagre-ready pa habang nagtuturo ka. Ayun. Ayun lang. Congratulations, Teacher Andrea. Thank you po. Sheldon, may pot-off pa ba or pwede na mag-leave? Wala ka pang photo? Ay, sige po. Pwede po bang pa-open ng cam for photo opportunity sa mga evaluators naman? Thank you. Ready na po ba? Sige. 1, 2, 3. Smile. Isa pa. 1, 2, 3. Smile. Thank you po. You may Thank leave you the... rin. Congrats. Anyway, congrats, Andrea. Thank you po. Thank you. Congrats po. Thank you.